dear beloved, Boss Mike Cervera. Prof, isa ba to sa Matapos nga mga kababayan, ang napabalita na magkikita, ito pong si Attorney Claire Castro tuloy for President. Boss Mike, baka lalong manginig yan si Libayan pag naging presidente si Attorney Claire. Eto na mga kababayan ko. Matapos nga na mapabalita na magkikita, itong si dating Vice President Leni Robredo at si Pangulong Bongbong Marcos, aba mga kababayan ko, nataranta yung mga kampo ni Sara. Pakinggan nyo mga kababayan. Pasyo! Hinahabol ko lang, Prof. Isa ba to sa dahilan kung bakit, kumbaga, may mga concerns sa panig ng administration, tapos may lumalabas ngayon na balita na bukas magkakaroon na ng pagkikita, sina PBBM, sina VP Leni. Although, ang paliwanag nila Ayan na mga kababayan, maliwanag naman nila, this is for an implementation of another project. Well, alam mo yung Si Tikya, hindi niya alam kung ano irakason niya. Parang itok-itok lang Kita nyo, mga kababayan ko, natataranta na yung mga yan. Takot na takot sila sa magiging tambalang Leni Pangulong Bongbong. Lana. Sige, tignan nyo mga kababayan ng katwiran. alam mo yung pagkikita nilang dalawa, whether yun ay para sa proyekto, parating natitingnan sa lente ng politika. Kita nyo? Parating natitignan daw sa lente ng politika. Siyempre, depende na lang siya kung sino titingin dyan. Kung walang mali siya, para sa proyekto ni Nanay Leni yun. Pero, kung katulad yung mga DDS, siyempre may mali siya yun. Malisyoso kayong lahat Diba? Tuloy. Dahil mag-like muna kayo. Ano ba yan? Nakakainis kayo. Nako! Sa mga hindi pa nagla-like dyan, ang lahat ng hindi mag-like, pangit! Ang hindi lahat ng mag-like, magiging kamukha ni Tikya! Blackmail. Sino may gustong maging kamukha ni Tikya? Mag-unlike kayo. Argo, kahit na lalaki ka, pagka ikaw hindi nag-like, sigurado magiging kamukha mo si Tikya. Ito na. Pasok. Nagkatunggali sila ng 2016, nagkatunggali sila ng 2022, hindi maaalis ang interpretasyon na politika ito. Kita nyo, ginawa na ng mali siya. Paano natataranta na sila? Paano kahit sila abay nililigawan nila si Leni Robredo? Lalo na nakadikit yan dun sa panahon na nag-declare si BP kahit si Tikya nakakalimutan si Sara, kaya malamang sa eleksyon lahat ng mga DDS makalimutan siya. Kaya wag na ho kayong magtaka mga kababayan ko. Ultimo si Tikya hindi na maalala kung sino si Sara Duterte. Kaya yung mga DDS kunyari lang yan Darating ang panahon mga kababayan, kakalimutan nila si Sara Siyempre mamimili sila lalo na kapag si Sara ay nakipagdebate na. Debate ng mga presidentiable. Sigurado si Sara mag-i-excuse kasi nagtatae daw siya. Malamang yun, mga kababayan ko. Alam nyo naman si Sara. Tuloy. Duterte. So, Kita nyo, nakalimutan ni Tikya yung pangalan, Duterte. Duterte na lang ang nasabi.
So makikita natin yan, yung lahat na galawan in reaction to her intent to run. Mapipilitan ang opposition, sila yung opposition, na magkasundo, ano ba yung ating grounds para tayo mag-build ng alliance. Napipilitan rin ng administration. Pilitan yung mga kababayan ko, ano? Mga kababayan, iniisip na ni Tikya na magtatandem talaga yung dalawa. Ano naman ngayon? Tanong ko, ano naman ngayon kung magtandem yung dalawa na dating magkalaban sa politika? May masama ba ron? Nakalimutan niya yata yung kwento ng Romeo and Juliet. Habang nag-aaway yung mga magulang nila, sila naman nagmamahalang dalawa. Parang ganito lang yan habang nag-aaway-away noon, ang mga kakamping at mga loyalista, ngayon mga kababayan, magbabati na. Diba? O ayaw nyo nun? Siyempre, ayaw ng mga Duterte niyan. Ayaw ng pagkakaisa, ayaw ng pagkakabati-bati. Kasi ang gusto ng mga DDS, away-away talaga. Maliligalig. Diba, mga kababayan ko? Oo, sigurado yan. Nabilisan ng paghahanap ng kanilang mamanukin. At doon Kita mo mga kababayan, nagmamadali daw si Pangulong Bongbong Marcos na magpakita na ng mamanukin. Ay, nako. Itong mga DDS natataranta na. Natataranta. sa frame na yon, lumabas ang isang foreign political consultant na nag-declare ng third force. So kung titingnan mo lahat siya ang mga bagay-bagay na yan, talagang 2028 na ang pinag-uusapan. So, ang aga nyo kasi, masyado kayong maaga. Huwag nyong ibahin yung kwento kasi. Iniiba nyo yung nakatalagana na istorya. Ang nakatadhana na istorya ayon sa banal na kasulatan sa supot ng tinapa ay hindi na maaaring mabago pa. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong swail sa tadhana. Ang tadhana ni Sara, mai-impeach siya. Diba? Binabago kasi nila yung tadhana Wala na kayong magagawa. May impeach at may impeach si Sara. Dalawa na nga lang ang pagpipilian niya, di ba? Sabi ko na yan, Argo, noong pang-unang araw na nag-vlog tayo, mag-resign ka o ma-impeach ka. Di ba, mga kababayan? Dali-dalian nyo na nga yung impeachment na yan, ha? Talay. Si BP, napaaga lang yung kanyang pagkasabi. Si BP, napaaga lang yung kanyang pagkasabi. Nagmadaling araw. Gusto niyang baguhin ang kwento ng buhay niya. Kailanman ang kwento ng buhay niya, hindi na maikakaila. Hindi na maikakaila, maikukubli pa dahil si Sara, alam na ng taong bayan, mahina ulo, bobo, tanga. Tama ba? Uy, press 1 naman kayo kung sang-ayong kayo, ha? Talay, ito naman si Tikya, todo tanggol pa kay Sara. Dinaig pa nga niya, di ba? Sabi ko sa inyo yung nakapila. Napipila sa ayuda. Alauna pa lang ng hapon ang pila dapat at pamimigay. Ay nako, 2:00 pa lang ng madaling araw nakapila na siya. Kulang na lang mga kababayan yung lamesa ng ayuda, yun ang tulugan niya. Talay. Dahil nga wala siyang partido, wala naman siyang pera,
wala siyang mga kandidato, maraming kailangang gawin para sa isang presidente. Narinig nyo yon, mga kababayan ko? Wala daw pera. Ito naman si Tikya. Tikya, tumigil ka na nga. Ikaw naman, oh. Binobola mo yung tao. Anong walang pera? Wala bang pera yung may pambayad na bilyon sa abogado sa dahig? Yan ba yung walang pera? Nako naman. Nako naman. Sabi, dahil nga wala siyang partido, wala naman siyang pera. Paano magkakaroon ng partido? Wala na nga gustong sumama. Mga kababayan ko, wala na akong sasama sa isang luka-luka. Malamang ang matitira na lang dyan. Sino-sino? Di yung mga sip-sip sa tumbong niya. Kaya nga baka mga kababayan, ang mga maging senador niya, si Mocha Uson, si Banat Bay, si Maharlika, o sino pa? O si Dada, o sino pa? O yung hindi naliligo. Yan yung mga magiging senador na matitira. Isama nyo pa yung direktor na pasing laki ng gasol. Yan! Isama nyo pa si Bingot. Yan ang mga senador. Putik na yan. Ang tawag ng mga DDS dyan, Dream Team. Ang tao pa mo ha! Dream Team! Dream Team yun, mga kababayan. Ang pag-asa ng bayan. Wala na pong iba kung hindi sa pamumuno ng partido ng siraulo at luka-luka. Ay, naka! Itigil na nga natin to, mga kababayan ko. Tigil na! Like lang. Wala nga, nagla-like sa inyo, mga damuho kayo. Our beloved Boss Mike, Boss